Life without adventures, not a life at all. Hi, this is Mavi of the Mavinical Life and Travel Vlog. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang Hahi Beach, kung saan po napakaganda po para maligo. At dahil ngayon ay holiday dito sa Auckland, so marami pong taong pumupunta dito sa Coromandel Peninsula. Ayan po, so yeah, abangan po natin. Okay, as promised po, ito po, makikita niyo yung Hahi Beach. Isa po sa pinakamagandang beaches po dito sa Coromandel po. And then, ito rin po ay makikita niyo isang booth dyan na for hire na water taxi. If you want to go straight to Coromandel po, Cathedral Cove, sasakay ka lang po dyan, magbubuk ka. Ayan, diba? Napakasaya. And then, while relaxing, actually marami kayong makikita rin dito. Marami rin pong Pinoy, actually kaming nakita dito. Ayan, so family po. Most of them, of course, ay from Auckland. I'm pretty sure, kasi ito po yung lugar na paborito ng mga taga-Auckland dito sa up north, Coromandel po. So, yan, para kung gusto mo mag-fishing, mag-swimming dito po kasi safe po yung water, malinis po yung water. By the way, dito po sa New Zealand, may mga ano po siya, may mga dagat na hindi pwedeng paliguan. So dahil meron siyang category yung water kung safe ba siya para maligo o hindi. This one po, very safe po siya sa paligo. Ayan, makikita nyo, meron siyang sasakyan dyan. Ito po yung boat going to Cathedral Cove. Ayan. So may mga nag-aabang dyan. They book for that cruising going to Cathedral Cove. Ayan. Diba? Ayan. May mga Pinoy kayong nakikita sa kaliwa. Ayan. Diba? Ang saya. And then maganda rin po kasi fine po yung sand niya. And then marami rin po nag-beach volleyball po. Ayan. So this people are actually waiting for their ride to the Cathedral Cove by this water taxi. Ayan. So, bubuk ka lang and then nadalhin ka nila doon sa Cathedral Cove. Medyo mas makakatipid ka po ng time. Napakabilis po ng sasakyan compare kapag naglakad ka. Kasi pwede po, the time when we went there, we just walk through the bush. Yan po, parang hiking din po. And then, after, like I think, an hour or so, nakarating din po kami sa Cathedral Cove. Ayan. So, and nag-wonder din po ako, di ba, ang saya. Kasi babae po yung nag-drive nitong boat na to. But I think this time, mag-swap naman sila. So, dalawang tao po dyan sa booth nila for booking. And then, while yan yung babaeng nag-drive, yung babae na long hair. So, siya po yung nag-drive nung una, bubalik siya, empty na yung sasakyan niya. Ayan. This time, I think, yung lalaki naman ang mag-drive. And then, babae naman yung mag-handle ng bookings while waiting for the water taxi. Ayan. So, yung may mga tao makikita kayo. And yung iba, dyan na lang din yata, direct nagbo-book. Yan. Prior to boarding. Ayan. So, masaya po. Pero, kung mahilig din po kayo sa ganyan, sa cruising, maganda po yan. Napakabilis lang po nung sasakyan. And then, I think di ka naman mababasa eh. Medyo ano lang, mga splash lang ng water. Ayan. So, exciting po yan. And then, you will save also time kasi hindi ka na maglalakad. But if you want to be healthier, then just have to walk. Diba? So, dun sa kabila naman ng daan, hindi dito. Ayan. So, Hahi Beach, ito po yung paborito ng mga taga-Auckland. Kasi ito yung close to Auckland. 2 oras mahigit lang from there. Mararating mo ng Hahi Beach. Medyo winding road lang going to Coromandel. Kaya, most of the time, ang requirement po dito dapat 4-wheel drive ang sasakyan. Kasi may mga areas po dito na rough road. Ayan, yung may mga graba. Kumbaga. So, kailangan talaga 4-wheel. But still, you can still use kahit 2-wheel drive lang. Huwag ka lang pupunta sa mga like bundok-bundok or yung mabato na lugar. Ganyan. Ayan, so boarding na sila para excited na yung mga passengers. Kung mapansin nyo, yung iba dyan naka-swimsuits na. Kasi pagdating po sa Cathedral Cove, doon sila maliligo. Ayan. And then later on, sasakay sila ulit dyan sa water taxi na yan. Or either, kung gusto nila,
maglalakad sila. Pero dun sa kabilang way po yon, hindi dito. Ayan. Okay, so mga ilan ng tao kaya? Siguro mga 10 tao ang capacity nito. Ayan. Ito po yung masayang time para bonding. Ayan, may nakita akong couple, old couple, mga nasa 60s, 70s na sila, pero 'di ba, naroon pa rin silang adventure together as a couple. Ayan. Okay, ayan. So, mga 10 katao siguro ang capacity. Ayan. So, isa yan sa pwedeng gawin. Yung iba naman nag-hiking, yung iba naman nagbabiking sa Rotorua. Whenever you go, wherever you want to go, yan po. Mamimili ka lang kung anong adventure gusto mong gawin, and then you will know where to go. Kasi kailangan po alam mo kung ano yung gagawin mo prior doon sa pagpunta mo sa place para mas appropriate yung lugar na pupuntahan mo, mas, 'di ba? Pwede naman din dito kahit na anong, like gusto mo mag-bike, pwede rin. Pero meron kasing lugar na talagang design para mas maganda mag-bike. Yan. So, ganun po siya. Or like Cormando, design po siya. Or actually kasi mga beaches po siya. Fishing, swimming, ganyan. Or boating. Ito po yung mga ginagawa dito. Yan. And then, meron din po dito mga accommodations. And then, kami po, this is the second time na we went here. Or we go here, and then the first time nag-tent lang kami before, and today I'm not sure kung magti-tent kami or what, pero yan, masaya naman. Tent kasi anywhere pwede namang dala-dala mo lang yung tent, and then you just have to check for a place na pwedeng mag-camping. Ayan. So may bayad din po ang camping, not unless punta kayo sa mga regional parks na ganyan, or yung mga public park po, Freedom Park na pwedeng mag camping. Pero most of the time, if you want to have a more secure and complete yung facilities mo, like mayroong kitchen, toilet and bath, may choices po kung gusto niyo mag-cabin, gusto niyo mag-rooms, pwede. So yung campground po na yan, may mga ganong facilities din po sila. Kaya pag naligo kayo, pwede kayo ring maligo sa dagat, and then magbabanlaw ka pag uwi mo dun sa campsite. Ganyan. Ayan. So, medyo malayo-layo. Kung mapapansin nyo, naglalayag na sila. Naglalayag, ayan. Nagsisail na sila going to Cathedral Cove. Cathedral Cove po. Tinatawag siyang Cathedral Cove kasi parang cathedral po yung yung itsura po ng lugar. Papasok kayo, parang merong ark, pero bato po yun. Ayan, pero bago kayo makatawid sa kabilang ark, dapat mabilis kayo kasi yung tubig po na, kumbaga yung wave ng tubig, kailangan itataon mong tatakbo kayo na ganon, and then yan, para hindi kayo mabasa kung ayaw nyong maligo. Ayan, so pwedeng ganon. Okay, so ayan, nagsisailing na po yan. At saka madami rin pong mga kayaks po na nandyan, at saka mga nagbo-boating. So, matraffic din po ang dagat. Parang nasa kalsada ka lang din. But you need to be careful. Kasi kahit malawak ang dagat, pwede pa rin magbanggaan, di ba? Ayan, so makikita nyo, medyo malayo na po yung water taxi na yun. At may kasalubong pa siyang dalawa. Ayan, so meron din silang sinusunod na parang mga signs or signals kasi may mga color coding po yung parang yun sa dagat. Yan. So, siguro kung saan ka pwedeng umikot, yan. At least, di ba, mas safer. Ayan. So, ang plan for today, it's either maligo, pero medyo maginaw kasi maaga pa. Maybe later kapag tanghali na may araw. The problem nga lang, the only problem is masyadong mainit, nakaka-sunburn din. Alam nyo na, climate change and everything. So, medyo yung ozone layer, masyado ng kaya masakit na siya sa balat. Kapag nasa New Zealand po kayo, dapat mag-iingat talaga. Kasi medyo mas dito sa sunog balat, yung sunburn. Masakit sa balat.
Ayan. So, kailangan meron kang lotion, may sunscreen para hindi ka masunog or masunburn. Ayan. So, marami rin pong pwedeng gawin dito. Pwede kang maglakad-lakad, pwede kang mag-volleyball, mag-biking, boating. Ayan, marami pong pwedeng gawin. It's really up to you kung ano po yung hilig nyo. Pero kapag sinabing up north, usually po, pupunta sa mga beaches. Ayan. Going to the south, meron din pong ganun. So, depende po. So, maraming